Eto, punta natin to Supreme Court. Kasi eto po, alam nyo, ang paliwanag nga talaga dito, si Culaong ay nahatulang guilty sa indirect contempt dahil nga po sa kanyang pang-aabuso sa korte. Kasi nga po, noong 2025 election, kumandidato na naman yan. Pero ang totoo po, wala nang budget. Wala nang budget, wala na pong pera. Kaya po napilitan na po yan umatras. Yun po ang totoo niyan. Alam nila Kuya Nasukir yan. Alam nila Kuya Alpa yan. Alam ng mga nasa mundo ng Kulaong na kaya si Norman Gusgusin ay umatras sa pagkandidato sa pagkasenador kasi wala na siyang budget. Wala nang mamis, wala nang kahit sinong supporter na na susuporta sa kanya. Wala na. Mahirapan na si Kulaong na kumandidato kasi wala nang pere. Yun po ang katotohanan niyan. Ngayon, dahil syempre, eto nga si Kulaong, ay maangas di ba? Syempre, todo yabang yan. Ngayon, ano po talaga to? Kumbaga, planado yung kilos na yan ni Kulaong dyan po sa pag-atras na yan. Kasi mas nakita niya nakakita siya ng opening, nakakita siya ng pwede kong to. Pwede ko tong sagtangin. Pagkakataon ko na tong makapagmagaling, makapagpasikat, makapagpapampam, makapagpapansin sa mga Marcos, panahon ko na to, pagkakataon ko na to. Ngayon, ang Supreme Court po ng Pilipinas ay nagdesisyon na guilty si Kulaong ng indirect contempt dahil sa umano'y abusing court processes. Ito po isang legal term na ibig sabihin ay may ginawa siyang pagpapagulo o maling paggamit ng proseso ng korte na nakakasira sa kredibilidad o tamang daloy ng hustisya. Kasi nga, nag-file siya ng TRO, Temporary Restraining Order, para po mapahinto ang COMELEC na siya po ay kilalaning o i-declare na nuisance candidate. Nag-request siya ng TRO. Kaya lang, hindi pa lumalabas ang TRO, umatras na siya. Kaya po talagang malaki pong perwisyo sa gobyerno ang ginagawa nitong si Kulaong. Ngayon, bakit nga po ba siya na-cite? Eto, liliwanagin natin to. Hindi ako abogado, hindi po ako marunong sa batas, hindi po ako maalam sa batas. Pero ito po, ay ipinaliwanag po ng isang abogado sa akin. Kaya po, nung pinaliwanag sa akin, nagka-idea ako. Kasi tinanong ko din yan, may kulong ba yan? Wala nga daw po talaga at bayad lang na 30,000. Sabi ko, sayang. Dapat may kulong. Ngayon, bakit nga po ba siya na-cite in contempt? Eto na yung istorya. Si Francis Leo Marcos nga po ay nag-file ng petition sa Supreme Court para ipaglaban ang pagiging kandidato niya noong 2025 election, senatorial. Kaya lang nga po, matapos pong ideklara ng COMELEC na ito nuisance, di ba, talagang talagang maligalig. Nag-grant po ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order para pansamantalang hadlangan ang desisyon ng COMELEC. Pagkatapos po niyan, nag-withdraw siya. Yun nga po yung nakasama sa kanyang kandidatura. Nag-withdraw siya. Hindi ng pera. Wala namang pera yun Dahil po dito, tinignan po ng Supreme Court na parang nilaro niya ang proseso ng korte at pinasok sa walang kabuluhang petisyon ng korte. Kaya tinawag itong abuse of court process. So ano po yung parusa? So wala nga pong kulong. Yun ang nakakalungkot, walang kulong.
pinagmumulta lang po siya ng 30,000 ng Supreme Court bilang parusa sa indirect contempt. At sinabi ng korte na hindi niya dapat ginamit o sinuway ang proseso ng hukuman para sa paraang nakakasira sa dignidad at otoridad nito. So ano po yung ibig sabihin ng indirect contempt? Sa ano po, ito sa legal context po ang indirect contempt ay isang paglabag kung saan hindi po direktang nilabag ang utos ng korte. Pero may ginawa o sinabi ang isang tao na nakakababa ng respeto o integridad ng hukuman o ng tamang proseso ng batas. Ito ay karaniwang ginagamit para po sa mga aksyon na nagpapakita ng hindi tamang paggamit ng sistema ng hudikatura. Actually, alam nyo, hindi lang naman ito yung unang beses na si Culaong nagganyan-ganyan eh. Maraming beses na yan. Alam nyo ba, nung kumandidato yung 2022 senatorial election, diba, nakakuha siya ng 5 milyong boto. Pero pagkatapos po, ng botohan noong 2022, idineklara din po siya ng COMELEC na nuisance. Kaya lang hindi niya na po ito pinitisyon. Bakit? Hindi naman siya nanalo eh. Talo siya, kaya hindi niya na po ito pinitisyon sa Korte Suprema. Ngayon, kasi syempre, ako curious kanina. Sabi ko, kumbaga parang tuwa ako eh. Ngayon, tinanong ko yung ating kaibigan, sabi ko, pwede pa bang umapila si Culaong? Sabi, pwede pa naman daw po. Pero siguro kapag umapila si Culaong, tingin ko diyan napapasok yung ating paniniwala na wala talagang pera si Culaong. Wala nang pera, wala nang panggastos at talagang hilahod na. Bakit? Kasi nga po biruin mo yung 30 mil na parusa sa'yo, buti nga, di ba, 30 mil lang parusa sa kanya. Paano kung pinabayaran yung mga ginastos ng COMELEC dito sa ginawa niyang pang-aabala sa COMELEC? Hindi naman dahil porke siya ay hindi na kumandidato, hindi na gumastos ang COMELEC. Mas lalo pa pong nagastusan ng COMELEC dahil po sa kanyang ginawang pag-atras sa pagkandidato. Nagastusan pa din. Hindi totoo na hindi siya nakabulo, hindi totoo na nakatipid ang COMELEC, lalo pa nga pong napagastos. Kasi okay na yun eh. Okay na yung kanyang okay na yung mga balota natin. Kaya lang nung siya'y dineklarang nuisance, nilaban niya. Okay na yung natin eh. Yung mga balota eh. Pwede kasing gawin ng COMELEC dyan yata nung time na yun. O sige, nuisance tong Francis Leo Marcos. O wag nyo na lang iboto, hindi na lang tayo magpapanibagong imprenta. Ngayon, nagpa-imprenta ulit, yun yung inaagapan ni Culaong. Dapat ganun na lang para makatipid. Kung meron man nuisance candidate, hindi natatanggalin sa balota kung na-print na. Diba? Ipaalam na lang sa taong bayan na wag niyong iboto yan kasi nuisance yan. Lahat ng boto ninyo ay walang bilang at mababasura lang yan. Naku. Yun sana ang ginawa na lang ng COMELEC kasi magastos yun. Biruin mo, i-imprenta mo na naman yung lahat ng balota na yun. So, yun yung inaagapan ni Culaong para daw hindi na gumastos ng 100 millions ang COMELEC. Totoo yun na 109 million nga yata ang magagastos. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi na gumastos ang COMELEC na yung 109 million ay nasave. Hindi po. Gumastos pa din ang COMELEC. Bakit? Kung ilang araw na silang nag-iimprenta na kanilang tinatanggal si Culaong, tapos sila na naman, mag-iimprenta na naman dahil nga sa panibagong development na si Culaong ay nakakuha ng TRO sa Supreme Court, di ba? Panibagong imprenta na naman.
Kaya dapat diyan kay Culaong, wag nang pabayaang kumandidato. Comelec, sa susunod na kakandidato yan, tanggalin nyo na yung ano niyan, yung fighting spirit niyan. Ngayon, sabi nga po, pwede nga daw pong umapel pwede daw po itong i-challenge ni Culaong, pero meron pong limited na paraan o legal remedies. Ayan. Meron pong limitadong legal remedies kung paano po niya ito gagawin. Ano po yung mga pwedeng gawin ni Culaong? Yung motion for reconsideration, yung certiorari, petition for certiorari, parang ganon. Yung apela sa indirect contempt. Yan po yung mga pwede niya maging opsyon. Pero yan nga po gagawin lang ni Culaong kung wala pa siyang pera ngayon, kung siya pa'y gipit na gipit at wala pong mapagpupunan. Yun po yung totoo nun. Ngayon, ito pong mga apela na ito, hindi po ito agaran na kumbaga maibibigay sa iyo. Ito po ay mas technical po ang kailangang ipakita na may batayan na mali ang naging proseso o decision po ng Supreme Court. Hindi lang po ito basta hindi po sang-ayon sa hatol. Iba po ito. Ngayon, tignan natin kung etong si Culaong ay magpepetisyon o mag-aapela or hahayaan niya na lang at babayaran niya na lang yung 30,000. Nakita ko kanina sa post ni Food Genius, pabalik na ng Maynila ang ating idol Culaong. At tingin ko baka nakaharbat ng 30,000 doon sa Isabela. Kaya po nagkukumarat ng bumalik ng Maynila para makapagpasikat at makapagmagaling. So yun yung aking kumbaga ating napapansin. Ngayon puntahan po natin itong pinost ni MG. Yan po yung pinost ni MG kanina at meron po kasing sinagot diyan ito nga si Culaong gamit yung kanyang account, yung kanyang mismong account. Ito po yung sabi nung nag-post o yung sumagot sa comment. Sabi, namnamin mo, kupel. Ayan. Ngayon, sumagot naman itong si Culaong. Ang sabi niya, mas kupel ka. Taengot. Nabasa mo ba? Ano sabi? Francis Leo Marcos. So, ano na? Kupel. Ayun. So, ito po kasi, ito po yung naisip ko diyan. Pwede kasing itong si Culaong iniisip niya na porke ang nakalagay doon po sa Supreme Court decision ay pangalan po na Francis Leo Marcos ang kanyang ginamit, di ba? Kasi may paliwanag din po diyan. Bakit Francis Leo Marcos? Katulad dito sa mga ganitong post ng news outlet, News 5, nakalagay diyan, Francis Leo Marcos hinatulang guilty sa indirect contempt. Yan po yung nakalagay diyan. Pati po sa sa Supreme Court decision, Francis Leo Marcos nga po talaga ang nakalagay. Pinasa kasi sa akin ni Food Genius yung decision ng Supreme Court. So, talagang Francis Leo Marcos po ang ginamit lang na pangalan. Pero, kung ito po ay gagamitin ni Culaong, kung ito po ay gagamitin ni Culaong sa kanyang sinasabing katibayan, na siya po ay tunay na Marcos, kasi sabi niya nga dito, Chris, mas kupal ka, tanga, nabasa mo ba? Ano sabi Francis Leo Marcos? So ano na? Kupal. So parang gusto niyang ipakahulugan dito na kaya ganyan po ang pangalan niya diyan dahil kinikilala siya ng Supreme Court
na Francis Leo Marcos. Yan po yung yan po yung kanyang parang gustong pakahulugan na etong issue na ito ay nagpapatunay lamang na siya ay isang Marcos. Dahil nga yung nakalagay sa desisyon na lumabas ng Supreme Court, Francis Leo Marcos ang nakalagay talaga. So hindi na natin argue. Hindi na tayo makikipagtalo doon. Dito tayo makikipagtalo sa post ni MG patungkol nga po diyan sa sagot ni Culao. Kasi eto nga po. Ang Supreme Court po, let's say, kuwari ako nagsampa ng demanda sa Supreme Court o ako apply din ng TRO. Ginamit ko Macmac Pablo, hindi ko naman din yung tunay na pangalan. Kunwari, ginamit ko Macmac Pablo. Ngayon, lumabas yung desisyon ng korte. Ngayon, ang gagamitin po ng Supreme Court kung ano yung pangalan na ginamit. Ito po yung paliwanag dyan. Kung bakit po Francis Leo Marcos ang ginamit ng Supreme Court kahit na Norman Mangusin ang tunay na pangalan niya. Kasi po ganito po, simple lang po ang paniniwala at ang prinsipyo ng Supreme Court. Ginagamit po ng korte ang pangalan ginamit mismo ng partido sa kaso. Yun po yung pinaka paliwanag. Kung ano yung ginamit mo na pangalan sa pag-file ng petisyon para kay makakuha ng TRO sa kautusan ng COMELEC, kung ano yung ginamit mong pangalan dyan, yun din ang ilalagay na pangalan doon sa resulta ng kanilang investigasyon o ng kanilang mga pagdinig. Ngayon po, ito pong pagkakakilanlan na Francis Leo Marcos. Hindi po yan yung kumbaga yung sa desisyon, yan yung magiging katibayan. Kita nyo? Marcos ako. Sabi na Supreme Court, guilty si Francis Leo Marcos. Kung gagamitin po niya yung argumento na yan, mapipilitan siguro ang ilang mga kababayan natin na magtanong sa Supreme Court, bakit Francis Leo Marcos ang ginamit? Norman Mangusin to. Yun nga po yung punto. Ginagamit ng korte ang pangalang ginamit mismo ng partido sa kaso. Kung ano yung pangalan mo nung ikay nagsampa ng reklamo o ng petisyon, yun din ang gagamitin sa paglalabas ng resulta. So yung pong taong nagngangalang Francis Leo Marcos, pero siya din po si Norman Mangusin, ayon po sa mga birth records, siya po mismo nag-file ng mga petisyon, pleadings at election documents sa pangalang Francis Leo Marcos. So dahil po doon, legal name for the case, pangalan na ginamit sa pleadings. Hindi po trabaho ng korte na mag-correct o mag-rename kung hindi po issue sa kaso. Ngayon po sa pagpa-practice po ng korte, meron po tayo tinatawag na yung caption rule. Ang caption ng kaso, yun po yung pangalan ng mga partido. Kung ano ang sinulat ng nag-file. So let's say Macmac versus Francis Leo Marcos. Ganon. Diba? Kung ano po yung pangalan na sinulat po nung nag-file. Ngayon, meron po tayong tinatawag na judicial notice. Hindi po obligado ang korte na tukuyin o i-verify ang real name kung hindi ito ang mismong issue ng kaso. So hindi po pwedeng sabihin ni Culaong na siya po ay si Francis Leo Marcos dahil sinabi ng Supreme Court sa kanilang desisyon na si Francis Leo Marcos ay hinahatulang guilty sa indirect contempt. Ngayon po, meron din po tayong tinatawag na estoppel. Ito po yung gumamit ka ng isang pangalan para makinabang sa korte o kaya kapag may adverse ruling,
sasabihin, hindi naman yan ang tunay kong pangalan. Hindi po pwede yun. Sa batas po, nakapako ka sa identity na ginamit mo sa proseso. So bakit po mahalaga ito? Ang contempt ruling ay hindi po tungkol sa apelyido o tunay na pangalan. Ito ay tungkol sa abuse of court process. Kaya po, ang Supreme Court ay tumingin po sa kung sino ang nag-file, anong pangalan ang ginamit, at ano ang ginawa sa proseso ng korte. So dito po yung pinaka nito, panghuli natin na masasabi dito. Ginamit po ng Supreme Court ang pangalang Francis Leo Marcos dahil iyan po ang pangalang ginamit niya mismo sa paglapit at paghingi po ng aksyon sa korte. Kung ano po yung pangalan na ginamit mo sa kaso, iyon po ang pananagutan mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kulaong dito sa sagot mo dito na, mas kupal ka, tanga. Nabasa mo ba? Ano sabi? Francis Leo Marcos. So, ano na? Abay, parang kanyang pinapatotohanan na, sabi ng Supreme Court, Francis Leo Marcos. So, hindi ako si Norman Mangusin. Ako si Francis Leo Marcos. Hindi po ganoon. Mali po yung paniniwala ni Kulaong doon. Pero syempre, gagamitin po niya itong pagkakataon na ito para maloko ang mga naniniwala pa sa kanya. At totoo, may mga nagko-comment po. Nakita ko, alam nyo kung ano mga sabi. Idol, kaya nga ba, sa'yo talaga ako. Francis Leo Marcos ang nakalagay, hindi Norman Mangusin. So Marcos ka nga talaga. Ano ba yan? Napaka hina po umintindi ng mga naniniwala pa dyan. Ay naku, Ate Connie Lewis, salamat po sa iyong pakulay. Nakita ko. 9.99 euro. Thank you po. Ay naku. Kaya alam nyo, marami po talagang nabibiktima si Kulaong. Ate Crisdel Gomez, Abby Marquez, Miss Bulabog, Big Mama, Kuya Henry, Kuya James Kunda Voyager. Kaya po maraming naloloko si Kulaong, Ate Michelle at Kuya Clark, James Kun. Kasi nga, Ate Mary Davis, etong si Kulaong, ano po talaga, yung mga ganitong pagkakataon, sasagpangin niya yan. Talagang ano po yan, talagang sabi ko, eto na naman si Kulaong, gagawa na naman to ng kabulastugan, gagawa na naman to ng katarantaduan, ididikit na naman niya yung pangalan niya sa mga Marcos. Bakit? Hayan desisyon mismo ng Korte Suprema, Francis Leo Marcos ang nakalagay. Pero syempre, hindi niya ipapaliwanag sa kanyang mga manonood, sa kanyang mga bobong supporter na kaya Francis Leo Marcos nakalagay dyan kasi ako yung nagreklamo, ako yung nagpetisyon, ang inilagay ko, Francis Leo Marcos. Alangan namang ipetisyon niya dyan na ang magpepetisyon si Norman Mangusin. Sinasabi na nga ng COMELEC na, nuisance candidate ka. Hindi ka talaga si Francis Leo Marcos. Alangan namang magpepetisyon Norman Mangusin, di ba? Ano nga niya yan? Hate niya yung Mangusin. Diba? Kaya tayo nandito para makapagpaliwanag ng maayos at sa gabay na rin po ng mga nakakausap natin na may mga alam sa batas at meron pong experience sa mga ganitong pangyayari, mga kaso, mga ganitong usapin para hindi tayo maligaw. Kasi ayoko naliligaw ang mga manonood ko. Ayoko yung kayo'y nape-fake news, na kayo yung maloloko kayo, yung parang kayo maliligaw. Ayoko noon. Ang gusto ko, yung ibibigay ko sa inyo, yung totoo. Kaya nga, di ba, ang slogan ng aking channel, tamang info para sa Pilipino. Kasi nga po, yun yung aking gusto. Ayoko na kayo hindi po makakuha ng tamang info mula sa akin. Sayang naman yung pagpupuyat nyo, di ba? Sayang naman yung Kulaong time natin.
Di ba? O, J. Jordan, hindi siya makukulong pero obligado siya magbayad kung may pambayad. Winbert Bongo, ayun, no. Good evening po. We win, DVD. Okay, Kuya Henry, pero kailangan niya maghanap ng 30K kasi ang wallet niya wala na laman, kahit 30 pesos. Naku, nasa ba yung wallet ko? Parang wala din laman.